Yes, once again mga minamahala, tayo pinagpanyaya na makinig siyang banal na salita. Kaya Brother Laura Buduso na walang bawas, walang dagdaga, walang pagkapilipit at walang sariling pagpapaliwanaga. Sa araw na ito ating pang pag-usapan na patungkol sa don't explain with your own understanding. Dapat huwag tayong magkaroon ng sarili nating explanation. Ating pong pag-usapan ito. At tayo po yung magbasa. Unahin note natin ang sa Matthew chapter 12 verse 36-37. Matthew chapter 12 36-37. At sinabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom, sapagkat sa iyong mga salita ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Yan, ito bang sinasabi? Ulitin ko. At sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom, sapagkat sa iyong mga salita ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga sasabihin. Sa Job chapter 1 verse 21. Kasi kung minsan makikita mo yan sa TV, no? Hindi na nagbabasa ng Biblia. Ayan, hindi na talaga nagbabasa ng Biblia. Kaya sa Job chapter 1 verse 21. At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Yan ang sinabi, no? At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Yan, wala kang dala kahit isang katwiran, no? Hubad na sabi niya, at sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Yon, no? Wala kang dala kahit na isang katwiran na. Kaya pag nakilaki mo na, ang galing-galing mo na mga twiran, no? Lalo na sa salita ng Panginoon. Kaya hindi ko pwede, no? Ay po patuloy sa sa 1 Timothy 6:7, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan, at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Yan, katulad din yun sa binasa natin ng una, no? Kaya dapat talaga hindi tayo magkaroon ng sarili nating pangunawa, no? Hindi katulad kay brother na magsabi siya na ito talaga ang yung sa kanya lang, no? Yung ibig niya sabihin. Yon, may siya magsabi niyan, ito pa lang ibig ko sabihin. Yan. Sa 1 Peter, kung ikaw magsabi niyan, tapos ka. Sa 2 Peter 1:20-21, no? Sabi dito, na maalaman mo na ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Ang sabi dito, na malaman muna ito. Ito munang dapat nating malaman. Ano to? Na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Bakit? Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Kaya hindi pwedeng sariling paliwanag, no? Hindi pwede. Kaya basa natin sa English. So 2 Peter 2 Peter
1:20-21. Knowing this first, ito muna. Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Yan. Hindi talaga nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. For the prophecy came not in the old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Yan, hindi mula sa sariling pagpapaliwanag, no? Kaya hindi pwede ganoon. Hindi pwedeng magkaroon tayo ng sariling paliwanag na sabihin mo na itong ibig ko sabihin. Itong ibig ko sabihin. Yan, hindi pwede ganoon, no? Kaya ang sabi rito, ulitin ko sa Tagalog, na malaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Ayan. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Yan. Kaya diyan palagi na iba-iba tayo, no? Kasi ganito 'yun. Hindi ganito 'yun, no? Ganito 'yun, no? Yan. Kaya dapat babasahin. Yan, para klaro. Sa Deuteronomy 12:32. Deuteronomy 12:32. Kung anong bagay ang iniutos ko sa iyo ay siya mong isasagawa, huwag mong dadagdagan ni babawasan. Ayan, basa natin sa English. Sa Deuteronomy 12:32, no? Huwag mong dagdagan, huwag mong babawasan. Kung anong mga bagay na inutos ko sa iyo ay huwag mong dagdagan, huwag mong bawasan. Yan ang sabi ng Panginoon. Sa 12:32, what things soever I command you, observe to do it. Thou shalt not add thereto, nor diminish from it. Yan, huwag mong dagdagan, huwag mong bawasan. Sa 1 Corinthians, yan, sa 1 Corinthians chapter 4 verse 6. Ang mga bagay yang ito, mga kapatid, ay inaanyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo. Anong layunin? Upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sinuman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Yan. Ang sabi dito, ang mga bagay ito, mga kapatid, ay inaanyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos. Yan, gumawa sila ng halimbawa, no? Si Apostol Pablo at si Apolos. Dahil sa inyo, dahil sa atin, no? Anong layunin? Upang sa amin ay mga tuto kayo, no? Para matuto tayo sa kanila, no? Matuto tayo sa mga apostol, no? Na ano? Na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sinuman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Para huwag magkaroon ng kapalaluan sa buhay, huwag humigit sa mga bagay na nangasusulat. Yan, no? Kasi kahit hindi mo basa ka pa rin ng basa, no? Kahit out of context ka, no? Kaya para lang maitawid mo yung mga aral na gusto mong ipalabas. Yan, no? Kaya itong sinasabi, no? Ang mga bagay ito, mga kapatid, ay inaanyo ko sa halimbawa, no? Example, sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sinuman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba, no? Tingnan natin sa English. Yan.
para wag magkaroon ng kapaluluan, wag lumampas sa nasusulat. Yan. Sa 1 Corinthians 4:6. And these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollos for your sakes, that ye might learn in us not to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up for one against another. Yan, ha? Gumawa sila ng halimbawa, no? Brethren, I have in figure transferred to myself and to Apollos for your sakes, that ye might learn in us. Yan, that we might learn from the apostles' doctrine. Yan. Kawa hindi naman po kani-kanino at saka saan tayo matuto? Sa aklat ng Panginoon. Yan, sa aklat ng Panginoon, hindi naman ko aklat kung saan eh, no? Kung kani-kaninong aklat, no? Kung kaninong aklat. Dapat sa aklat ng Panginoon. Dapat dito nating basahin. Yan. Kasi kung sa ibang aklat, yun, wala rin. Kapaguran lang yun ng katawan, no? 34:16. Ang sabi rito, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mga kailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Yan. Sa aklat ng Panginoon, no? Sa aklat, ating inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon, no? Hindi naman kung saan ang aklat, no? Dito sa Biblia talaga yan. Kaya ito ang aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Yon, hindi na kailangan, no? Walang mga kailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Hindi na kailangan ng kanyang kasama yung Bible, no? Kaya kung ano-ano pa ng mga aklat dyan, no? Kung ano pang mga libro, no? Halimbawa, Book of Mormons. Hindi yan kapaguran lamang ng katawan yon, no? Kapaguran lang ng katawan, no? Kasi sabi rito, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi na magkukulang. Walang mga kailangan ng kanyang kasama. Hindi na kailangan ng kasama ng iba pang mga aklat, no? Kasi kapaguran ng yun ng katawan, no? Kailangan ng kanyang kasama sapagkat inuutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Yo, no? Hindi na kailangan ng kanyang kasama kasi ang sinabi nga sa Ecclesiastes chapter 12, kapaguran na yun ng katawan. Sa 12:12 ng Ecclesiastes, at bukod dito, anak ko, maaralan ka tungkol sa paggawa ng maraming aklat ay walang wakas, at ang maraming pag-aaral ay kapaguran ng katawan nyo. Pagod lang yung makuha mo dyan, no? Yung sabi nga, no, na sa Biblia, sa aklat ng Panginoon, ligaw ka na eh. Yon, dinagdagan mo pa. Kaya sa sinabi sa Isaiah 4:16, walang kasama, no? Hindi na kailangan ng kasama. Yon, no? Hindi na kailangan ng pasyon. Yon, ba't nagbabati ka sa pasyon, no? Encyclopedia. Yon, kaya pag tinanong ka, itanong mo. Yon, Biblia ang sasagot. Pero bakit nagbabatay ka sa pasyon at nagbabatay sa encyclopedia? Yan, at kung ano-ano pang mga pinagbatayan, ha? Kaya wag ka na magbatay sa pasyon. Kasi ang sinabi sa binasa natin sa Isaiah 34:16, ulitin natin sa Isaiah 4:16, no? Isaiah 34:16. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, no? Walang mga ilangan ng kanyang kasama. Hindi na kailangan yung pasyon, no? No encyclopedia, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Yan, pagod lang ka, no? Kasi sabi dito sa 12:12 ng Ecclesiastes, at bukod dito, anak mo, maaralan ka tungkol sa paggawa ng maraming aklat ay walang wakas. Wala nang katapusan yan. At ang maraming pag-aaral ay kapaguran ng katawan.
13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Yan. Kapaguran lang yun ng katawan, no? Bakit nagbabatay ka sa pasyon? Para tuntunan mo, itanong mo, Biblia ang sasagot. Yun, bakit pasyon, no? Manonood ka. Bakit nagbabatay ka dyan? Huwag ka magbatay dyan. Kasi hindi naman aklat ng Panginoon yan. Yun. Sa Joshua 1:8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Yun, no? Sa aklat ng Panginoon, sabi rito, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Yan, basa natin sa English, no? Ang Isaiah 34:16. Isaiah 34:16. Seek ye out of the book of the Lord, and read. No one of these shall fail, none shall want her mate. For my mouth it hath commanded, and his spirit it hath gathered them. Yan, oh. Seek ye out of the book of the Lord, yan, and read. No one of these shall fail, none shall want her mate. Yan, hindi na kailangan kasama, no? Hindi na kailangan kung ano ng mga aklat. Hindi na kinakailangan yung encyclopedia, pasyon. Yan, sa aklat ng Panginoon. Yan, doon na lang tayo magbatay. Yan, sa Joshua 1:8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. This book of the law. Yan. Kaya this book of the law, yan, hindi na kailangan ng kasama. Yan, no? Ang aklat ng Panginoon, no? Hindi na kailangan ng kasama. Yan, dapat dito ka na sa aklat ng Panginoon. Kaya no, kahit na may aklat ng Panginoon, ayun. At bakit yung iba naman, no, kahit hindi nila mabasa, yung ginagawa nila, binabago nila, no? Binabago nilang salita ng Panginoon. Kahit hindi nila, alam mo, mabasa ba na ang Holy Spirit ay Diyos? Yan. Meron din si brother, oh. Kaya kung ano binasa niya, no? May topic tayo dyan, no? Kaya hindi mabasa na ang Espiritu Santo ay Diyos. Pero naniwala siya, kaya hirap na hirap siya, no? Magpilipit ng mga salita ng Panginoon. At nung napilipit niya na, yun, pinagsawata niya pa yung mga pastor, yung sabi niya, no? Mga pastor na hindi nagbabatay sa Biblia, kundi nagbabatay lamang sa mga kukote. Ayun. Grabe magsalita si brother, no? Ng mga pangahas yung magsalita si brother. Kaya
Okay sana kung tama yung sagot mo, no? Kaya wala ka pa may binasa na ang Espiritu Santo ay Diyos, yun pang mga sinasabi mo, mga pangahas, ang mga pastor na kukuti na hindi nagbabatay sa salita. Grabe. Hindi naman maganda yun, quote and unquote na sinabi ni brother. Pero ito, no, kaya nga magaling siya magpilipit eh. Ito babasahin natin sa 2 Peter chapter 2, 2 Peter chapter 3 verse 16. 3:16. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain. Yon, mga bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din nila. Yan, no? Sinisinsay, no? Pinapalitan, binabago. Ayun. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay. Oh, ito na sa English ko ito. Sa 2 Peter, isinisinsay. Ano ba yun? Tingnan natin kung ano ang ibig sabihin ng sinisinsay, no? 3:16. Sa 3:16. As also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to be understood, which that are unlearned and unstable rest, as they do also the other scriptures unto their own destruction. Ye therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware lest ye also, being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness. No? Mawawala ang sariling paliwanag, no? Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay. Yan, no? Tinitwist, pinapalitan. Ang ibig sabihin ng isinisinsay, no? Kasi mahirap unawain eh. Na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din nila. 17. Kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ang mga bagay na ito, ay magsipag ingat kayo, baka kung mga ligaw kayo sa pamagitan ng kamalian ng masasama, ay mga hulog kayo sa inyong sariling katyagaan. Yan. Na? Kaya gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay nito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain. Kay mahirap unawain, anong ginagawa? Isinisinsay. Ayan, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng di nakakaalam. Ayan, no? Pero mas maganda rito, binabago. Mas malinaw rito. Basahin natin sa Jeremiah 23:36. At ang hula mula sa Panginoon ay hindi na ninyo babanggitin pa, sapagkat bawat sariling salita ng tao ay magiging kanyang hula. Yan, hindi na banggitin ng salita ng Panginoon, hindi na binabanggit, no? Pag panood ka sa TV o sa radyo, yan, parang hindi na nagbabasa, no? Parang nagtatalumpati na lang. Yan, hindi na binabanggit, hindi na binabasa ang salita ng Diyos, no? At ang hula na mula sa Panginoon ay hindi na ninyo babanggitin pa, sapagkat bawat sariling salita ng tao ay magiging kanyang hula, sapagkat inyong binago ang mga salita ng buhay na Diyos ng Panginoon na mahukbo na ating Diyos. Yan, sa 39. Kaya't narito, aking lubos na kalilimutan kayo, at aking itatakwil kayo, at ang bayang ibinigay ko sa inyo at sa inyong mga magulang,
mula sa aking harapan, at ako'y magpaparating ng walang hanggang kakutyaan sa inyo at walang hanggang kahihiyan na hindi malilimutan. Ayun. Bakit siya pinadala na at ako'y magpaparating ng walang hanggang kakutyaan sa inyo at walang hanggang kahihiyan na hindi malilimutan? Yan. Bakit? Kasi sa 36, at ang hula mula sa Panginoon ay hindi na ninyo babanggitin pa, sapagat bawat sariling salita ng tao ay magiging kanyang hula. Yan, no? Nagtalampati na, hindi na nagbabasa ng Biblia, no? Sapagat inyong binago ang mga salita ng buhay na Diyos, ng Panginoon na mga hukbo na ating Diyos. Kaya, yan, kanilang binago. Yun, ang sabi dito, ang hula na mula sa Panginoon ay hindi na ninyo babanggitin pa, sapagat bawat sariling salita ng tao ay magiging kanyang hula, sapagat inyong binago. Yun, no? Kaya katulad kay brother, no? Tinanong siya, namin nagtanong kung ang Holy Spirit by Diyos. Yun, no? Basa siya ng basa, pero out of context na yun, no? Hindi mabasa talaga na ang Espiritu Santo ay Diyos. Patuloy siya sa pagbasa. Jeremias 23. Jeremias 23:36. Basahin sa English. And the burden of the Lord shall ye mention no more. For every man's word shall be his burden. For you have perverted the words of the living God, of the Lord of hosts our God. Yan. Sabi dito, and the burden of the Lord shall ye mention no more. For every man's word shall be his burden. For you have perverted the words of the living God, of the Lord of hosts our God. 39. Therefore, behold, I will utterly forget you, and I will forsake you, and the city that I gave you and your fathers, and cast you out of my presence. And I will bring an everlasting reproach upon you, and a perpetual shame which shall not be forgotten. Yan. Kaya ang sabi dito, and the burden of the Lord shall ye mention no more. Yan. Hindi na babanggitin pa yung mga salita ng Panginoon. Kasi salita yan na lang. Yan, no? Ang kanyang salita na lang ang kanyang tinalampati, no? Ang sabi dito, ang hula na mula sa Panginoon ay hindi na ninyo babanggitin pa, sapagat bawat sariling salita ng tao ay magiging kanyang hula. Sapagat inyong binago ang mga salita ng buhay na Diyos. Yan, kanina pinilipit. Ito naman, binago. Yan, no? Kahit hindi mabasa ng Espiritu Santo ay Diyos, yon, pilipitin. Ayun, no, ipalabasin na mayroon talaga ganun, no? Pero wala, hinihintay doon, no, na mapakinggan ang lahat ng binasa niya na ang Espiritu Santo ay Diyos, pero hindi mabasa, no? Iba-iba yun. Kaya ito rin, no? Kaya sabihin pa nila mabuti yan, no, sa Isaiah 5:20. Yan, ginagamit niya rin to. Nasasabihin niya na sa aba nila na nagsitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti, na inaring dilim ang liwanag at ang liwanag ang dilim, na inaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Yan, kahit na mali na, no, kahit di mabasa na ang Espiritu Santo ay Diyos, yan, papatunayan niya pa rin, no, naghahanap talaga siya na ang Espiritu Santo ay Diyos. Kaya kung ano-ano lang babasahin niya, wala siyang mabasa si brother. Yeah, you know? Kaya ang sinasabi dito na don't explain with your own understanding. Kaya ganun yun, no? Yan. Doon ko na binasa natin sa Matthew 12:36-37, ha? Ano ba yun? Basahin natin ulit. Sa Matthew chapter 12 verse 12:36. At sinabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang